Simula ang kwento ng magising ang isang batang lalaki na nagngangalang Jack sa isang kagubatan, ngunit napagtanto niyang hindi siya makagalaw, at isang boses ang nagsabi sa kanya na siya ay muling nagkatawang tao bilang isang itlog. Ipinaliwanag ng boses na isa ito sa kanyang mga kasanayan at ikinwento sa kanya ang iba pa niyang mga istatistika at kakayahan. Inisip niya kung nasa isang laro ba siya, ngunit wala nang ibang masabi ang boses dahil nasa level 1 pa lang siya. Nainis siya rito, ngunit bigla siyang nahulog mula sa isang puno at sinabi sa kanya ng boses na natutunan niya ang falling resistance skill at nakuha pa niya ang titulong clots. Kaya inakala niyang pinagtatawanan siya, ngunit gumulong siya pababa ng bangin at muntik nang mahulog sa tubig. Nakita niya ang kanyang refleksyon at hindi siya makapaniwala dahil talagang naging itlog na siya. Sinabi sa kanya ng boses na isa siyang F-rank na halimaw at mamamatay siya kung mabasag ang kanyang shell. Ang tanging magagawa niya ay gumulong. At habang gumulong siyang muli pababa ng bangin, ang kanyang rolling skill ay umabot sa level 2. Kaya maaari na niyang iwasan ang mga balakid. Ngunit nahulog siya at tinamaan ng pinsala. At napagtanto niya na maaaring mamatay siya kung hindi siya mag-iingat. Kaya nagpa siya siyang magpahinga sandali. Nang gabing iyon, napagtanto niyang nakabawi na siya. Kaya nagpa siya siyang kumilos. At inisip niya kung paano siya mapisa dahil dapat ay magagawa niyang maging dragon. Naisip niya na kailangan niyang mag-level up para mag-evolve, ngunit alam niyang hindi siya sapat na malakas para talunin ang mga kalaban dahil ang magagawa pa lang niya ay gumulong. Nakakita siya ng isang halimaw sa kakahuyan at habang sinusuri niya ang mga istatistika nito, nalaman niya na ito ay tinatawag na dark worm, ngunit napagtanto niya na mahilig itong kumain ng mga itlog. Nakita siya nitong nagtatago sa likod ng isang puno at sinubukan siyang kainin nito, kaya't natarante siya at gumulong palayo, ngunit napansin niya na hindi ito tumitigil sa paghabol sa kanya. Napagtanto niya na kailangan niya itong talunin, ngunit alam niyang matatalo siya kung lalabanan niya ito ng harapan. Kaya kailangan niyang makahanap ng paraan para manalo. Inakay niya ang uod sa gilid ng isang bangin kung saan niya iniiwasan ang atake nito, dahilan para mahulog ito. Napagtanto niya na pagkakataon na niya ito para talunin ito. Kaya dinurog niya ito sa lupa at inakala niyang nanalo siya sa laban, ngunit natarante siya nang bigla itong bumangon muli. Akala niya ay tiyak na siyang mapapahamak, ngunit bigla itong bumagsak. At sinabi sa kanya ng boses na nakakuha na siya ng sapat na XP para maabot ang level 5. Ipinaliwanag nito na maaari na siyang mag-evolve dahil naabot na niya ang pinakamataas na level, ngunit napagtanto niya na mayroon siyang dalawang opsyon. Ang una ay ang maging isang lesser dragon na maaaring lumaki ng kasing laki ng oso at kinatatakutan ito ng mga adventurer dahil sa hininga nito na parang apoy. Ang pangalawang opsyon ay ang maging isang baby dragon na mas mahina at hindi angkop para sa pakikipaglaban, ngunit may potensyal itong mag-evolve sa iba't ibang uri ng dragon. Naiisip niya ang pagpili ng lesser dragon dahil ito ang mas ligtas na opsyon, ngunit bigla siyang nakarinig ng isa pang boses na nagsasabi sa kanya na lumakas at hangarin ang tuktok. Sinabi ng banal na boses na umabot na ito sa level 2. Kaya naisip niya kung ito ba ang level 2 na bersyon na narinig niya lang, ngunit sa tingin niya ay ibang-iba ito. Pinag-isipan niya ang kanyang mga opsyon at napagtanto na ang lesser dragon ay may mas mababang potensyal na lumaki kahit na ito ang mas ligtas na pagpipilian. Kaya nagpa siya siyang piliin ang baby dragon. Habang siya ay nag-e-evolve, sinabi sa kanya ng boses na nakakuha siya ng ilang mga bagong kasanayan. At napansin din niya na bumuti ang kanyang mga istatistika, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang magpahinga dahil hindi pa puno ang kanyang HP. Nagpasalamat siya sa bulate sa pagtulong sa kanya na mag-level up, ngunit napansin niya na ang pagtingin dito ay nagpapagutom sa kanya, kaya naisip niya na sinasabi sa kanya ng kanyang dragon instincts na kainin ito. Kahit na sa tingin niya ay nakakadiri ito, pakiramdam niya ay mas mabilis niyang mababawi ang kanyang HP kung kakainin niya ito. Kaya pinilit niya ang sarili na kainin ito. Kinabukasan, tiningnan ni Jack ang kanyang refleksyon at nalaman natin na wala siyang maalala tungkol sa kanyang nakaraang buhay, ngunit sa palagay niya ay muling nagkatawang tao siya sa isang mundo ng RPG. Nakakita siya ng mga bulate na nakapalibot sa kanya, kaya inatake niya ang mga ito at napagtanto na mas madaling mag-level up ngayon na mas malakas na siya. Nakarating siya sa level 3 at natuto ng isang kasanayan na tinatawag na baby breath na ginagamit niya upang sunugin ang mga bulate. Patuloy siyang nangangaso ng mga halimaw at nang makarating siya sa level 7, natutunan niya ang Dragon Punch skill na sumisira sa target gamit ang kanyang nagliliyab na kamao. Sinakal niya ang isang bulate at umabot sa level 15, ngunit bigla siyang nakaramdam ng gutom muli. Kaya napagtanto niya na kailangan niyang kumain. Ngunit nalaman natin na napangiwi siya sa mga bulate at nakakita siya ng mga kabute sa lupa. Kaya nagpa siya siyang kainin na lang ang mga ito. Pagkatapos noon, nakita natin na hindi maganda ang pakiramdam niya dahil nakalalasan ang mga kabute. At sinabi sa kanya ng boses na ang kanyang cloth skill ay umabot na sa level 3. Kaya inisip niya na pinagtatawanan na naman siya nito. Naghanap siya ng ibang biktima dahil ayaw na niyang kumain muli ng mga bulate. At bigla siyang nakakita ng isang kulay abong lobo. Napagtanto niya na kaya niya itong talunin dahil mas mataas ang kanyang mga stats. Kaya ginamit niya ang kanyang Dragon Punch para patumbahin ito at lutuin ito gamit ang kanyang baby breath. Napansin niya na amoy barbecue ito at namangha siya sa sobrang sarap nito. Kaya't nasiyahan siya sa kanyang pagkain at nagpatuloy sa pangangaso ng mga Grey Wolf. Nakarating siya sa level 20 at napagtanto na maaari siyang mag-evolve muli sa level 25, ngunit napansin niya na bumabagal ang kanyang pag-unlad. Nababagot siya dahil ang banal na boses lamang ang nakakausap niya at bigla siyang nakarinig ng mga tao sa kakahuyan, ngunit hindi niya maintindihan ang kanilang sinasabi.
Nakakita siya ng isang grupo ng mga adventurer at napagtanto na mas malakas siya kaysa sa kanila, ngunit maaari pa rin nila siyang patumbahin kung magtutulungan sila. Alam niyang hindi niya sila makakausap dahil isa siyang dragon, ngunit sinubukan niya silang akitin gamit ang kanyang kakyutan dahil gusto niya maging kaibigan nila. Nakita niya silang nag-uusap kaya inakala niyang gumagana ang kanyang plano, ngunit biglang inatake siya ng kanilang pinuno, si Daz, at gumamit ang kanilang salamangkero ng isang spell para paralisahin siya. Napagtanto niya na gusto nila siyang kainin at inisip na isa siyang tanga dahil sa pagtatangkang makipagkaibigan sa kanila, ngunit biglang naawa ang kanilang manggagamot sa kanya. Kaya pinigilan niya ang kanyang mga kaibigan sa pagpatay sa kanya at pinagaling siya gamit ang kanyang mahika, tinanong siya kung ayos lang siya. Nagpapasalamat siya sa kanya sa pagliligtas ng kanyang buhay. At hindi maintindihan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang ginagawa kaya nauna na lang sila sa paglalakad. Nakita ni Jack na ang pangalan ng babae ay Miria, ngunit nauubusan na siya ng mana dahil pinapagaling siya nito. At alam niyang maaari na siyang umalis dahil malapit nang mawala ang kanyang paralysis. Ngunit nagpa siya siyang magpatuloy sa pagkukunwaring nasaktan upang manatili siya sa kanya. At sinabi sa kanya ng boses na natanggap niya ang titulong sinungaling. Patuloy siyang kinausap ng babae, ngunit napagtanto niya na nagsisimula na niyang maintindihan ang sinasabi nito. At sinabi sa kanya ng boses na natutunan na niya ang kasanayan sa wikang Griego. Sa tingin niya ay mas maiintindihan niya ito kung i-level up niya ito. Ngunit bigla nilang narinig ang mga kaibigan nito na sumisigaw at nagmadali siyang hanapin sila. Ngunit pinigilan niya ito dahil naramdaman niya ang isang malakas na halimaw sa malapit. Alam niyang wala siyang magagawa dahil wala na siyang mana, ngunit nagpaalam ito sa kanya at tumakbo palayo. Kaya sinubukan niyang sundan siya, ngunit hindi pa rin siya makagalaw dahil paralisado ang kanyang binti. Nang mawala ang paralysis, tumakbo siya upang hanapin si Miria, ngunit nakakita siya ng isang C-rank na halimaw na tinatawag na Little Rock Dragon at alam niyang wala siyang kalaban-laban dito. Napagtanto niyang natalo nito si Miria, ngunit bigla nitong ibinoling ang atensyon nito sa kanya at tumalon siya palayo habang sinusubukan nitong durugan siya. Nagtago siya sa likod ng mga palumpong at natakot siya dahil alam niyang maaari siyang patayin nito, ngunit napagtanto niyang buhay pa si Miria. Naghanda ang halimaw na patayin siya at naisip niyang tulungan ito, ngunit may narinig siyang mga boses na nagsasabi sa kanya na tumakas dahil mamamatay siya kung susubukan niyang labanan ito. Alam niyang hindi niya ito matatalo, ngunit naisip niya kung paano iniligtas ni Miria ang kanyang buhay kaya nagpa siya siyang tulungan ito. Sinugod niya ang Rock Dragon at tinamaan ang ulo nito at napagtanto niyang patay na ang salamangkero, ngunit buhay pa si Daz. Inatake niya ang dragon para galitin ito at sinubukan niya itong akitin palayo dahil sa tingin niya ay ito lang ang paraan para mailigtas sina Miria at Daz. Ngunit ginamit ng dragon ang kanyang tremor skill para mapabagsak siya at napagtanto niya na kailangan niyang baguhin ang kanyang taktika dahil hindi niya maiiwasan ang lahat ng atake nito. Naghanda ito para kagatin siya, ngunit sumugod siya at inatake ito gamit ang kanyang Dragon Punch. At sa tingin niya ay epektibo ang kanyang atake, ngunit nakaligtas ang dragon at biglang nabawi ang HP nito. Napagtanto niya na pagkakataon na niya ito para makatakas kaya sinunggaban niya si Miria at naghanda na tumakas kasama ito. At gusto rin niyang iligtas si Daz, ngunit alam niyang isa lang sa kanila ang male iligtas niya. Sinubukan siyang durugan muli ng dragon, ngunit nakatakas siya. At napagtanto niya na nasa problema pa rin si Miria dahil dumudugo ito. Alam niyang hindi siya maaaring gumamit ng mga healing spell kaya naisip niyang dalhin ito sa isang ligtas na lugar, at naamoy niya ang ibang tao sa malapit, kaya sinimulan niya silang hanapin, ngunit biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lobo, at agad siyang pinalibutan ng mga ito. Napagtanto niya na kailangan niya silang labanan. Kaya ibinaba niya muna si Miria, ngunit nagising ito nang marinig niya silang naglalaban at nakita niya itong pinoprotektahan siya. Pagkatapos noon nakita natin na pagod na si Jack, ngunit nakarating siya sa isang nayo ng mga tao, kaya sinubukan niyang humingi ng tulong. Ngunit nakita siya ng mga taga-nayo na umuungal sa kanila, kaya inakala nilang isa siyang banta, at isa sa kanila ang sumaksak pa sa kanya. Sinubukan niyang ipaliwanag na gusto niyang iligtas si Miria, ngunit hindi nila maintindihan ang sinasabi niya kaya ibinaba niya lang ito at sinabihan silang alagaan siya. Ngunit sinubukan pa rin nila siyang atakihin. Kaya tumakbo siya palayo at naisip niyang dapat ligtas si Miria doon, ngunit napagtanto niya na hindi niya magagawang makipagkaibigan sa mga tao dahil isa siyang dragon. Kinabukasan nagising si Miria at isang batang babae na nagngangalang Mariel ang natuwa na sa wakas ay gising na siya. Sinabi niya kay Miria na kinailangan niyang gamutin ang kanyang mga sugat dahil malubhang nasugatan siya kagabi at iniisip niya kung gaano na siya katagal natutulog. Kaya sinabi ni Mariel na 2 araw na siyang natutulog. Tinanong niya si Mariel tungkol sa kanyang mga kasama kaya isiniwalat niya na patay na ang salamangkero at natagpuan ng mga taga-nayon ang bangkay nito sa kakahuyan. Alam niyang pinatay siya ng Rock Dragon at sa tingin niya ay tanga si Daz dahil nakipaglaban dito, ngunit tinanong siya ni Miria kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya isiniwalat niya na hindi nila natagpuan ang bangkay nito, ngunit sa palagay nila ay kinain siya ng mga halimaw dahil wala ng paraan para mabuhay siya. Napagtanto ni Miria na siya lang ang nakabalik at nakaramdam siya ng pagkakasala dahil hindi niya napigilan si Daz, ngunit ipinaalala sa kanya ni Mariel na hindi siya nakinig kahit kanino. Sa isang flashback nakita natin si Daz habang pinapatay niya ang isang lobo na sumalakay sa nayon at pinuri siya ng mga bata dahil sa pagtalo nito, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi siya naroon para pahangin sila. Nalaman natin na lagi niyang pinoprotektahan ang kanilang nayon mula sa mga halimaw kaya naman iniidolo siya ng mga bata.
Ngunit isang gabi, nakita siya ni Miria na nakikipagtalo sa kanyang mga kaibigan dahil sinabihan nila siyang hindi niya matatalo ang Rock Dragon. Ipinaalala nila sa kanya na tumakas siya noong huling beses na nilabanan niya ito, ngunit sinabi niya sa kanila na iba na ang mga bagay ngayon at determinado siyang patunayan na mali sila. Inanyayahan niya si Miria na sumama sa kanya habang hinuhuli niya ang dragon, ngunit ipinaalala sa kanya ni Miria na sinabihan sila ni Mariel na lumayo dito dahil ito ang pinakamalakas na halimaw sa lugar. Inaangkin niya na nakuha na niya ang pahintulot nito at ipinaliwanag na maaari siyang mamatay kung wala siyang manggagamot. Kaya kailangan niya si Miria na sumali sa kanyang grupo. Kaya nagpa siya siyang sumama sa kanya, ngunit sinabi na kailangan nilang tumakas kung sakaling maging masyadong mapanganib ang mga bagay-bagay. Sa kasalukuyan, sinabi ni Mariel na ang pagmamataas ni Daz ang dahilan ng kanyang buhay. Ngunit namangha siya na nakabalik si Miria sa nayon, lalo na't isinasaalang-alang kung gaano kalala ang kanyang mga pinsala. Hindi niya maalala kung paano siya nakabalik kaya sinabi ni Mariel na iniligtas siya ng mga taga-nayon mula sa isang halimaw, ngunit ipinaliwanag niya na ang Rock Dragon ang nagpabagsak sa kanya. Sa palagay niya ay may nagdala sa kanya sa nayon at naalala niya na nakita niya si Jack na lumaban sa mga lobo. Kaya tinanong niya si Mariel kung ano ang hitsura ng halimaw sa tabi niya, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito nakita dahil nakatakas na ito nang makarating siya roon at naisip ni Miria kung si Jack ba iyon. Samantala, nagising si Jack at napansin niyang gumaling na ang kanyang mga sugat dahil mas mabilis gumaling ang mga dragon kaysa sa mga tao. Nagtaka siya kung kumusta na si Miria at naalala niya na wala siyang kalaban-laban sa Rock Dragon. Kaya naisip niya na kailangan niyang lumakas. Nakakita tayo ng isang uod na nakasabit sa isang puno at dumating ang mga kaibigan nito habang humihingi ito ng tulong. Ngunit bigla silang pinalipad ni Jack. Inihayag niya na ginamit niya ang call for help skill ng uod para akitin silang lahat doon. At nabanggit ng boses na nakuha niya ang titulong wrongdoer na nagpaisip sa kanya na siya ay masama, ngunit nangako siyang hindi na muling gagamitin ang paraang iyon dahil gusto lang niyang talunin ang mga uod para mag-evolve. At ginamit niya ang kanyang mga apoy para sunugin silang lahat. Sa wakas ay naabot niya ang level 25. At sinabi sa kanya ng boses na maaari na siyang mag-evolve, ngunit ipinakita nito sa kanya ang evolution tree at napagtanto niya na mayroon siyang 5 opsyon. Ipinaliwanag ng boses na ang salitang maliit ay naglalarawan sa limitasyon ng laki ng isang partikular na uri ng species at ipinapakita na ang maliliit na dragon ay may mas kaunting landas at kakayahan sa ebolusyon, ngunit ang kanilang mga istatistika ay may posibilidad na mas mabilis na lumaki. Ang unang pagpipilian ay ang mini dragon na may potensyal na umunlad sa isang mas malaking uri ng species, ngunit mabagal ang paglaki nito at limitado ang mga pagpipilian sa ebolusyon. Ang pangalawang pagpipilian ay ang mini angel dragon na may kapangyarihang gumamit ng puting mahika, ngunit limitado ang kakayahan nitong lumaban. Ang pangatlong pagpipilian ay tinatawag na Kid Dragon at nalaman natin na ito ay isang mas malakas na bersyon ng kasalukuyang anyo ni Jack. Habang ang pang-apat ay ang Kid Marble Dragon na namumukod tangi dahil sa kakayahang gumamit ng mahika. Nakikita ni Jack na kaakit-akit ang lahat ng mga pagpipilian, ngunit hindi pa rin siya makapagdesisyon at sinabi sa kanya ng boses ang tungkol sa huling pagpipilian. Ipinaliwanag nito na ang Young Plague Dragon ang unang yugto ng isang masamang dragon na nagkakalat ng sakuna, ngunit hindi niya ito gusto dahil ayaw niyang maging isang kontrabida. Ngunit sinabi ng boses na ito ay lubos na matalino at maaari pa itong magbagong anyo bilang isang tao upang bumisita sa mga nayon. Kaya agad siyang nagbago ng isip. Napagtanto niya na maaari siyang makipagkaibigan sa mga tao kung pipiliin niya ang Young Plague Dragon, ngunit ayaw niyang maging kontrabida. Kaya hindi siya sigurado kung dapat ba siyang sumama dito. Pinag-isipan niya itong mabuti at talagang gusto niya ang kakayahang magbagong anyo bilang tao upang mabisita niya ang nayon ni Miria. Nagpa siya siyang mag-evolve bilang Young Plague Dragon, ngunit napagtanto niyang mukha itong masama. Kaya naisip niya na maaaring nagkamali siya. Nabanggit ng boses na ang kanyang kakayahan sa view stats ay umabot na sa level 3 kaya maaari na niyang suriin ang mga detalye ng kanyang mga kasanayan at sinasabi nito sa kanya ang tungkol sa mga dark type moves na natutunan niya. Ayaw niyang gamitin ang mga ito dahil parang pangit ang mga ito, ngunit nabanggit ng boses na na-level up niya ang kanyang wrongdoer title at nakakuha pa ng bago na tinatawag na calamity. Nagtaka siya kung bakit wala siyang human transformation skill at tinanong ang boses kung ano ang kailangan niyang gawin para matutunan ito. Ngunit ipinaliwanag nito na hindi pa rin ito masagot ang kanyang mga tanong. Kaya siya ay nalungkot, ngunit tinanong niya ang boses tungkol sa kanyang mga bagong kasanayan. Ipinaliwanag nito na ang isa sa mga ito na tinatawag na Dragon Scale Powder ay nagpapahintulot sa kanya na magpakalat ng isang nakapanghihinang mayasma sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang mga pakpak. Nabanggit ng boses na maaari nitong lipulin ang buong sibilisasyon sa pinakamataas na level at aksidente niyang napatay ang isang bulaklak nang ginamit niya ito. Kaya napagtanto niya na siya ay naging isang biological weapon. Ang susunod na kasanayan, na tinatawag na disease breath, ay nagpapahintulot sa kanya na magkalat ng isang nakakahawang sakit na nagdudulot ng matinding debuff, at binanggit ng boses na maaari rin itong lipulin ang mga sibilisasyon, ngunit hindi siya masaya sa kanyang mga bagong kakayahan dahil sa palagay niya ay matatakot sa kanya ang mga tao. At tinanong niya ang boses tungkol sa mga titulong nakuha niya. Kaya ikinwento nito sa kanya ang tungkol sa ETBT Hero na isang titulong nakuha niya noong iniligtas niya si Miria. At binanggit ng boses na malaki ang impluwensya nito sa kanyang landas ng ebolusyon. Iniisip niya na hindi siya magiging isang masamang dragon kung i-level up niya ito.
At sinabi sa kanya ng boses ang tungkol sa titulo ng wrongdoer na bahagyang nagpapataas ng kanyang pinsala para sa mga dark type attack, ngunit mas nagpapahirap ito sa kanya sa pag-aaral ng puting mahika at nakaka-impluwensya rin sa kanyang landas ng ebolusyon. Kaya, napagtanto niyang nagkamali siya. Nakita natin si Mariel na nagpaliwanag na ang mga warding stone ay lumilikha ng harang sa paligid ng kanilang nayon at nagtaka si Mirio kung pinipigilan ba nila ang mga halimaw sa pag-atake sa kanila. Kaya, ipinaliwanag ni Mariel na kumikilos lamang sila na parang mga anteng-anteng na naghihikayat sa mga halimaw na lumayo sa nayon at hindi ito gumagana sa mga halimaw na may malakas na kalooban. Patuloy siyang tinatanong ni Mirio tungkol sa mga halimaw na siyang nagpaisip kay Mariel kung bakit siya nahuhumaling sa mga ito. Kaya, sinabi niya na maaaring isang batang dragon ang nagligtas sa kanya sa kagubatan. Inisip ni Mariel kung nagsisimula na ba siyang magkaroon ng nararamdaman para dito. Kaya, ipinaliwanag niya na hindi iyon ang kaso at sinabi sa kanya ni Mariel kung paano nagbabago ang mga halimaw sa iba't ibang anyo. Ipinaliwanag niya na nangangaso sila ng ibang mga halimaw para mag-level up at nagbabago sila tuwing naaabot nila ang kanilang pinakamataas na level na nagpapahintulot sa kanila na kumuha ng mas malalakas na anyo. Nagtataka si Mirio kung paano nalaman ng kanilang mga ninuno ang tungkol sa tunay na kalikasan ng mga halimaw. Kaya isiniwalat ni Mariel na ang mga espesyal na tao na nakakarinig ng mga banal na tinig ay lumitaw noong nakaraan at sinabi nila sa mga tao ang lahat. Nabanggit niya na ang mga halimaw ay hinihimok na maghanap ng kapangyarihan. Kaya, naisip niya na hindi mahalaga kung isang batang dragon ang nagligtas kay Miria dahil maaari itong mag-evolve bilang isang masamang nilalang at atakihin siya sa susunod na magkita sila. Bumalik tayo kay Jack nang sabihin niya na gagawin niya ang lahat para mag-level up upang matutunan niya ang kasanayan sa pagbabagong anyo bilang tao at tumungo sa nayon. Nagsimula siyang maghanap ng mahihinang halimaw na matatalo, ngunit bigla niyang napagtanto na napapalibutan siya ng isang sapot at isang higanteng gagamba ang lumitaw sa likuran niya. Napagtanto niya na mas malakas ito kaysa sa kanya at inilunsad nito ang sapot nito patungo sa kanya, ngunit gumanti siya gamit ang kanyang baby breath, na sinunog ang sapot at nagliyab sa katawan nito. Napansin niya na hindi ito makagalaw kaya hiniwa niya ito gamit ang kanyang nakakaparalisadong mga kuko na may kamandag, ngunit napagtanto niya na hindi naman siya gaanong napinsala at ginalit pa niya ito. Kaya nagpa siya siyang tumakas habang paralisado ito, ngunit agad itong sumunod sa kanya at hindi siya makapaniwala na nawala na ang paralysis nito. Naalala niya na natutunan niya ang fly skill. Kaya nagpa siya siyang subukan ito, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi ito gumagana, iniisip na dahil ito ay masyadong mababa ang kanyang level. Patuloy siyang tumatakbo palayo sa gagamba. At sinabi ng boses na ang kanyang roll skill ay umabot na sa level 3, ngunit napagtanto niya na malapit na silang makarating sa isang bangin. Naisip niyang bumalik, ngunit sa palagay niya ay hindi siya maaabot ng gagamba kung makakarating siya sa kabilang panig. Kaya, nagpa siya siyang tumalon ng buong bilis. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at dumausdel sa kabilang panig. Kaya akala niya ay nakatakas na siya, ngunit nagtataka siya kung bakit ito nawala. Nakakita siya ng sapot sa pagitan ng mga bangin at sinugod siya ng gagamba, kaya natarante siya at tumakbo palayo. Umabot sa level 4 ang kanyang roll skill at naisip niyang hindi mahalaga iyon dahil tumatakbo siya para sa kanyang buhay. Ngunit nakakita siya ng isang lobo sa harap niya at pinalipad ito. Nabanggit ng boses na naabot na niya ang level 3. At pagkatapos niyang matalo ang iba pang mga halimaw sa kanyang landas, napansin niya na nasa level 8 na siya. Naisip niya ay matatalo niya ang gagamba gamit ang kanyang kasalukuyang mga stats. Kaya nagpa siya siyang labanan ito ng harapan, ngunit bigla nitong napuno ang lugar ng nakal-alasong gas. Tumalon siya sa isang puno at napagtanto na buhay pa rin siya dahil mayroon siyang resistensya sa lason, ngunit napansin niya na hinihintay siya ng gagamba na mamatay. Kaya nagkunwari siyang nalason siya at sinubukan siyang patayin ng gagamba, ngunit bigla niya itong sinunog at binasag sa lupa. Sinabi ng boses na nakarating na siya sa level 14 at sinabi nito sa kanya na natutunan niya ang isang bagong kasanayan na tinatawag na Dragon Tail. Kaya naisip niya kung natutunan din niya ang pagbabagong anyo ng tao, ngunit walang komento ang boses. Kaya siya ay nalulumbay, iniisip kung matututunan pa ba niya ito. Sa gabi, nakita natin si Jack na nagpapahinga sa isang kuweba kung saan naghahanda siyang kumain ng lobo para sa hapunan, ngunit napagtanto niya na kakaiba ang amoy nito. Kaya nagpa siya siyang magdagdag ng katas ng prutas sa karne. At habang kumakain siya, hindi siya makapaniwala kung gaano ito kasarap. Pagkatapos niyang masiyahan sa kanyang pagkain, nagpa siya siyang gawing base ang kuweba at tipunin ang prutas na ginamit niya bilang pampalasa. Ngunit alam niyang basa at malagkit ito kaya naisip niyang patuyuan ito sa labas sa araw, iniisip na ito ang pinakamahusay na paraan upang mapreserba ito. Iniisip niya kung ang kanyang kasanayan sa pagluluto ay magpapasikat sa kanya sa mga taga-nayon, ngunit sa palagay niya ay hindi ito mangyayari maliban kung makuha niya ang kasanayan sa pagbabagong anyo dahil alam niyang nakakatakot ang hitsura niya. Samantala, nakita natin si Miriam na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki na nagngangalang Bertz na nagsabi sa kanya na nakita niya si Daz habang ito ay nangingisda. Sinabi niya na naglalakad si Daz sa kakahuyan, ngunit hindi siya nito kinausap at nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa mawala ito. Inakala ng ibang mga taga-nayon na nag-iimahinasyon lang si Bertz, ngunit nais itong imbestigahan ni Miriam. Kaya tinanong niya si Mariel kung maaari siyang pumunta sa kagubatan, ngunit tumanggi siyang payagan si Miriam na pumunta roon dahil masyadong mapanganib at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil hihilingin niya sa guild na hanapin si Daz. Kinabukasan, nakita natin si Jack na naghuhugas ng mukha, ngunit nakakita siya ng tubig sa lupa at inisip na isa itong halimaw.
Sinubukan niyang suriin ang mga stats nito, ngunit biglang sumakit ang kanyang ulo, at sinabi sa kanya ng boses na ang kanyang view stat skill ay hindi makapagbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol dito. Umabot sa level 4 ang kanyang skill, kaya sinubukan niya itong gamitin muli, ngunit malabo ang mga stats nito, at natarante siya, iniisip na baka mapatay siya nito. Tumakbo siya papunta sa kakahuyan, at natuwa siya na nakatakas siya rito dahil hindi siya sigurado kung kaya niya itong hawakan. Nakakita siya ng isang palayok sa lupa at inisip na magagamit niya ito para mag-imbak ng prutas, ngunit habang sinusubukan niyang pulutin ito, bigla siyang inatake nito. Napagtanto niyang isa itong halimaw, kaya inatake niya ito gamit ang kanyang Dragon Punch. Ngunit halos wala siyang natamong pinsala, kaya nagpa siyang ibigay dito ang lahat ng mayroon siya, ngunit tuluyan nitong naibalik ang HP nito, at napagtanto niyang hindi niya ito mapapatay gamit ang kanyang mga atake, kaya nagpa siyang ihagis ito sa bangin. Sumigaw ito habang nahuhulog at namatay, at umabot siya sa level 15. Ngunit sinabi sa kanya ng boses na nakuha na niya ang titulong Dastardly King, at ang titulo niya bilang isang manggagawa ng kasamaan ay tumaas na sa level 3. Nakita niya ang iba pang mga halimaw sa likuran niya at napagtanto na ang natalo niya ay tumawag sa mga kakampi nito habang ito ay nahuhulog. Ngunit nagsimula silang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan na nagpabahala sa kanya. Ngunit napagtanto niya na ang ginawa lang nila ay nagpatong-patong sa isa't isa. Kaya kinuha niya ang nasa ibabaw at pinabagsak ito sa iba. Nagawa niyang patayin silang lahat at sinabi sa kanya ng boses na natutunan niya ang meteorite skill. Kaya napagtanto niya na ang galaw na ginamit niya ay maituturing na isang skill. Nakarating siya sa level 30 at ang kanyang view stats at fly skills ay nag-level up na rin, ngunit napagtanto niya na hindi niya magagamit ang mga monster pots dahil sira na ang mga ito. Patuloy na tumingin sa paligid si Jack at nalaman natin na 10 levels na lang ang layo niya sa kanyang susunod na ebolusyon, ngunit hindi pa rin niya natutunan ang human transformation skill. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag at nakakita ng isang oso na naglalakad. Kaya, gusto niyang suriin ang mga istatistika nito, ngunit sinabi sa kanya ng boses na tanging detalye lamang tungkol sa oso ang maibibigay nito dahil napakalayo niya. Nalaman niya na ito ay tinatawag na clay bear at ito ay isang D-rank na halimaw na may malakas na kakayahan sa recovery, ngunit iniisip niya kung ito ay magiging clay pagkatapos niyang talunin ito dahil gusto niya itong gamitin sa paggawa ng mga bagay. Palihim niya itong nilapitan at inatake mula sa itaas, ngunit biglang lumitaw ang mga spike mula sa katawan nito, kaya siya ay nataranta at tumalon palayo. Sumugod ito sa kanya, kaya gumulong siya pabalik at sinaktan ito mula sa likuran, at napansin niya na epektibo ang kanyang mga pag-atake, ngunit agad itong nag-regenerate. Naisip niya na kailangan niya itong talunin sa isang atake at naisip niyang gamitin ang kanyang meteorite skill, ngunit alam niyang hindi niya maiaangat ang oso. Kaya, nanatili siya sa kanyang hit and run tactics. Binasag niya ang likod nito at ginamit nito ang regeneration skill nito, ngunit sa palagay niya ay mauubusan ito ng mana kalaunan. Kaya, mananalo siya sa labanan kung patuloy siyang aatake, ngunit bigla nitong pinalibutan ang sarili ng isang sandstorm. At napansin ni Jack na mayroon na itong mga spike sa likod nito. Kaya, napagtanto niyang kailangan niyang baguhin ang kanyang estratehiya. Nakita niya na ang mana nito ay mababa na ngayon at naghagis ito ng mga spike sa kanya, ngunit natutunaw ang mga ito matapos niyang iwasan ang mga ito. Kaya, napagtanto niya na lumalambot ang clay kapag malayo ito sa katawan nito. Pinunit niya ang braso nito, na hinulma niya bilang bola at plano niyang gamitin ang kanyang kasanayan sa meteorite, ngunit hindi siya sigurado kung mapapatay niya ito sa isang tama. Kaya, nagpasya siyang patamain ang bola sa ulo nito. At sinabi sa kanya ng boses na nakakuha siya ng 3 level dahil sa pagtalo nito, ngunit natutuwa lang siya na sa wakas ay tapos na ang laban. Dagdag pa ng boses na natutunan niya ang Nutcracker skill. Kaya, napagtanto niya na ang galaw na ginamit niya ay naging isang kasanayan, ngunit iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin sa clay. Bumalik si Jack sa kanyang kuwebo kung saan sinindihan niya ang furnace na ginawa niya gamit ang clay. At nagpasya siyang mangalap ng pagkain habang hinihintay niya itong uminit. Tumingin siya sa paligid ng kagubatan at nakakita ng isang kabute na may kidlat, ngunit sinabi sa kanya ng boses na mayroon itong nakakaparalisa na lason, kaya itinapon niya ito. Lumapit siya sa isang higanteng bulaklak, ngunit bigla nitong ibinuka ang bibig, kaya mabilis niya itong pinutol. Sinabi sa kanya ng boses na ito ay carnivorous, ngunit hindi nito kayang tunawin ang mga asin ng biktima nito, kaya iniimbak nito ang mga ito sa ugat nito, at naisip niya na magagamit niya ang mga ito upang magdagdag ng lasa sa kanyang pagkain. Napansin niya ang mga kakaibang kabute sa lupa. At sinabi sa kanya ng boses na napakahalaga ng mga ito, ngunit ang mga tao ay nalulong sa mga ito dahil ang mga ito ay gumagana tulad ng mga ilegal na droga, kaya nagpasya siyang sunugin ang mga ito. At sinabi ng boses na ang kanyang titulo bilang ETBT hero ay umabot na sa level 2. Nakakita siya ng mga pampalasa sa paligid ng isang puno at sinabi ng boses na ang mga ito ay napakapopular sa mga maharlika, kaya gusto niyang subukan ang mga ito. Nakita natin na si Miria ay nasa kakahuyan din dahil nagpasya siyang hanapin si Dawes at nalaman natin na sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari dahil maaari niya sanang pigilan ito sa pag-alis ng nayon. Biglang sumugod sa kanya ang isang bulate, kaya pinasabog niya ito gamit ang kanyang firebolt at naisip niya na magiging maayos siya hanggat mananatili siyang kalmado. Nagtago siya mula sa mga halimaw, ngunit habang papasok siya sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, napagtanto niya na maaaring maging mapanganib kung lalayo pa siya. Kaya, nagpasya siyang tingnan ang mga labas ng nayon bago siya umuwi.
Sinuri ni Jack ang kanyang furnace at napagtanto niyang kaya nitong painitin ang mga kaldero. Kaya, ginamit niya ito upang lutuin ang mga sangkap na kanyang nakalap. Tinikman niya ang pagkain at napagtanto niya masarap ito, kaya nasiyahan siya sa kanyang pagkain, ngunit napansin niya na mahirap inuman ang kanyang mangkok, kaya nagpasya siyang gumawa ng isa pa gamit ang clay na kanyang nakalap. Naisip din niya ang paggawa ng kutsara at takpan ng dingding ng mga bricks. Kaya, sinabi sa kanya ng boses na nakuha niya ang titulong ceramic artisan. Nakita natin ang mga adventurer sa isang karwahe at sinabi sa kanila ng kanilang driver na malapit na sila sa kagubatan. Kaya, ginising ng isa sa kanila ang kanyang kasama. Napagtanto nila na nakarating na sila sa kagubatan ni Noah, na siyang lugar na nais ng guild na imbestigahan nila at naghanda sila para sa kanilang misyon. Dinala ni Jack ang mga lobo sa kanyang kuweba at isinabot ang kanilang karne sa labas, ngunit kinain sila ng isang grupo ng mga unggoy. Kaya, nagalit siya at tinakot sila. Napagtanto niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanila. Kaya, plano niyang lasunin ang kanyang mga jerky at hayaan silang kainin ito upang tumigil na sila sa pag-abala sa kanya. Nakarating siya sa isang bukid na puno ng mga makamandag na bulaklak at plano niyang gamitin ang mga ito para palamutian ang kanyang kuweba. Ngunit nakakita siya ng isang halimaw at napagtanto niyang kaya rin itong gumamit ng mga kasanayan sa pagkalason, ngunit tumakbo ito palayo at biglang lumitaw muli upang kagatin siya mula sa likuran. Napagtanto niyang hindi niya maigalaw ang kanyang balikat at hindi siya makapaniwala na nagawa siyang lasunin ito kahit na may resistance siya. Tumakbo ito palayo at pinanood siya habang nagpupumiglas siya at napagtanto niyang gumamit ito ng isang espesyal na lason. Tinanong ang boses tungkol dito, ngunit ipinaliwanag nito na hindi nito masagot ang kanyang tanong dahil masyadong mababa pa rin ang kanyang view stat skill at iniisip niya kung ano ang magagawa niya para maalis ang lason. Gusto niyang malaman ang tungkol sa halimaw. Kaya, ipinaliwanag ng boses na ito ay isang Venom Princess at binanggit na nilalason nila ang kanilang biktima at iniiwan sila, ngunit bumabalik upang kainin sila pagkatapos umepekto ang lason. Nalaman ni Jack na kumakain ang babae ng mga nakal-alasong sangkap upang lumikha ng isang espesyal na lason sa kanyang katawan at ang kanyang mga likido sa katawan ang nagsisilbing panlunas. Kaya, napagtanto niya na kailangan niya itong hulihin upang maalis ang lason. Nakakagalaw pa rin siya dahil sa kanyang resistensya sa lason at alam niyang binabantayan siya nito dahil hinihintay niya ang lason na pumatay sa kanya. Nagsimula siyang tumakbo palayo dahil alam niyang susundan siya nito at nakita niya itong tumatalon-talon. Kaya, hinabol niya ito. Nagsimula itong gamulong palayo, ngunit alam niyang papalapit na sila sa bangin na tinalunan niya nang hinahabol siya ng gagamba. At inisip niyang mahuhuli niya ito pagdating nila doon. Tumaas ang kanyang roll skill, kaya inakala niyang maaabutan niya ito, ngunit tinamaan siya nito gamit ang kanyang clay gun. At napagtanto niyang kaya nitong magpaputok habang gumugulong palayo. Patuloy niya itong hinabol, kaya patuloy siyang binaril nito, ngunit nagawa niyang umiwas sa mga atake nito at tinamaan siya habang papalapit sila sa bangin. Napagtanto niyang mahuhulog ito at mamamatay. Ngunit dahil kailangan niya ang kanyang antidote, tumalon siya upang habulin ito. Nagsimula siyang maapektuhan ng lason. Ngunit tiniis niya ang sakit at naabutan ito, sinabi sa kanya na gagawin niya ang lahat para mailigtas ito. Ginamit niya ang kanyang nagliliyab na hininga upang itulak sila pataas, ngunit naabot niya ang kanyang limitasyon at nawala ng malay. Bumalik tayo kay Miriam nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Mariel, kaya mabilis siyang sumagot at nagtaka kung ano ang kailangan niya. Tinanong niya kung pumunta ba si Miriam sa kakahuyan, kaya sinabi niyang hindi at sinabing naglakad-lakad lang siya. Iniisip ni Mariel ay nagsisinungaling siya, ngunit sinabihan siyang huwag mag-alala dahil papunta na ang mga manlalakbay. Nagising si Jack, ngunit nagulat siya nang makitang hindi siya kinain ng Venom Princess, at napagtanto niyang ibinigay nito sa kanya ang panlunas. Nagpasalamat siya rito sa pagliligtas ng kanyang buhay, at nagsimula siyang makipaglaro sa kanya, napagtanto niyang ang cute nito. Sa gabi, dinala ni Jack ang Venom Princess sa kanyang kuweba, kung saan ibinahagi niya rito ang kanyang pagkain, at natuwa siya na sa wakas ay nagkaroon na siya ng kanyang unang kaibigan. Napagtanto niyang wala itong pangalan, ngunit naisip niyang hindi ito mahalaga at sinabi sa kanya na maaari siyang manatili doon hanggat gusto niya. Nakita niya ang lason na ginawa nito para sa mga unggoy, at natarante siya nang simulan niya itong inumin, ngunit naalala niya na kumakain ito ng lason upang makagawa ng sarili niyang kamandag. Sa tingin niya ay masarap ito para sa kanya, kaya nagpasya siyang tikman ito, ngunit nasuka siya, at nagtataka siya kung paano niya ito nakakain na parang wala lang. Kinabukasan, nangaso si Jack kasama ang Venom Princess, na nagpaputok sa mga lobo gamit ang kanyang clay gun habang sinugod niya sila para patayin. Madali nilang natalo ang mga lobo, kaya sinabi niya sa kanya na perpekto ang kanilang pagtutulungan, at nasiyahan sila sa natitirang bahagi ng araw na magkasama. Kinabukasan, kumain si Jack ng mga pampalasa sa kagubatan, at sinabihan niya ang Venom Princess na tikman ito, ngunit hindi ito nagustuhan ng prinsesa at sinabihan siyang gusto niyang kumain ng iba. Dinala niya ito sa isang mabahong kabute, at sinabi ng boses na mayroon itong matapang na lason, ngunit ayaw niyang kainin ito ng prinsesa dahil amoy nabubulok na bangkay ito. Sinira niya ito gamit ang kanyang apoy, kaya umiyak ang prinsesa at sinimulan siyang saktan, ngunit nangako siyang gagantihan siya. Bigla siyang nakaramdam ng panganib, at ginamit niya ang kanyang clay gun upang salakayin ang isang halimaw na nagtatago sa likod ng mga palumpong. At may lumitaw na isang asong may dalawang ulo. Napagtanto ni Jack na malakas ang mga istatistika nito, at kaya pa nitong gumamit ng gravity magic, kaya hindi siya sigurado kung matatalo niya ito ng mag-isa.
Sa palagay niya ay gagamitin nito ang mga kasanayan sa pagsubaybay upang mahuli sila kung susubukan nilang tumakas. Kaya, nagpasya siyang makipagtulungan sa Venom Princess upang pabagsakin ito, at nagmadali ang Venom Princess na umakyat sa isang puno. Sinabihan niya siyang lasunin ito kapag nakuha niya ang atensyon nito, at sinubukan niyang suntukin ang isa sa mga ulo nito, ngunit muntik na siyang kagatin ng isa pang ulo. Ginamit nito ang gravity spell nito para pigilan siya at sumugod ito papunta sa kanya para tapusin siya. Ngunit tinamaan ng Poison Princess ang isa sa mga ulo nito at nawala ang spell nito. Sinunog niya ang halimaw gamit ang kanyang apoy, ngunit ginamit nito ang recovery skill nito at napagtanto niya na ang asul na ulo ay gumagamit ng mahika habang ang pula ay nakatuon sa mga pisikal na atake. Naghanda ito para gumamit ng isa pang spell at naisip niyang nasa panganib siya. Kaya, nagpasya siyang gawin ang lahat para mapigilan ito. Kinagat siya ng halimaw, ngunit tiniis niya ang sakit at tinamaan ang asul na ulo gamit ang kanyang Dragon Punch. Sinabihan niya ang Poison Princess na gawin ito. Kaya, kinagat niya ang leeg ng halimaw at sinubukan nitong makabawi muli, ngunit tinatanggap pa rin nito ang pinsala dahil sa lason. Kaya, hiniwa nito ang ulo nito para pigilan ang pagkalat ng lason. At habang sinusuri ni Jack ang mga estatistika nito, napagtanto niya na galit ito at mayroon din itong bagong sacrifice skill. Sinimulan ng asul na ulo na habulin ang Poison Princess, kaya gumulong ito palayo. At gusto siyang tulungan ni Jack, ngunit nahadlangan siya ng halimaw. Nilabanan niya ito ng diretso, at nagawa niyang mahawakan ang ulo nito, kaya inihagis niya ito sa ere at ginamit ang kanyang Nutcracker para tapusin ito. Sinimulan niyang hanapin ang Venom Princess, at ayaw niyang may mangyari sa kanya dahil ito lang ang kanyang kaibigan sa mundong ito. Handa pa nga siyang ipagpalit ang kanyang pagbabagong tao para sa kaligtasan nito, ngunit nakakita siya ng dugo sa lupa at tinawag niya ito. Lumabas ang Venom Princess mula sa mga palumpong at biglang sinubukan siyang tapusin ng asul na ulo, ngunit pinigilan ito ni Jack at dinurog ito. Natuwa siya na buhay pa ang Venom Princess at sinabi sa kanya ng boses na naabot na niya ang level 37, ngunit hindi niya ito pinakinggan dahil sa tingin niya ay sinisira nito ang sandali, ngunit sinabi nito sa kanya na sa wakas ay natutunan na niya ang kasanayan sa pagbabagong tao. Bumalik tayo sa nayon kung saan sinabi ni Miriam na nilinis niya ang pasukan sa pasilyo, ngunit tinanong niya si Mariel tungkol sa kanyang libro. Kaya ipinaliwanag niya na tungkol ito sa mga halimaw at hinayaan niya si Miriam na basahin ito. Kaya binuksan niya ito at nakita ang maitim na bulate. Wala siyang mabasa dahil nakasulat ito sa sinaunang teksto. Kaya ipinaliwanag ni Mariel na ang malaking script ay naglalarawan sa ranggo ng halimaw at binanggit na kahit ang mga baguhan ay kayang talunin ng isang dark worm dahil F-rank ito. Ngunit kailangan ng isang sinanay na adventurer upang talunin ang isang halimaw na may ranggong D at tanging mga bayani at santo lamang ang makakatalo sa mga halimaw na mas mataas sa ranggong B. Tinanong ni Miriam si Mariel tungkol sa Rock Dragon. Kaya isiniwalat niya na ito ay may ranggong C, ngunit maaari itong lumakas sa pamamagitan ng ebolusyon. Sa tingin niya ay hindi ito matatalo ng isang normal na tao, kaya naman sinabihan niya ang lahat na lumayo sa kagubatan, ngunit napansin niya na sa wakas ay dumating na ang kanilang mga bisita, at sinamahan sila ng mga adventurer. Ikinwento sa kanila ni Mariel ang tungkol kay Dawes at ipinaliwanag na nawala ito pagkatapos niyang umalis upang labanan ang Rock Dragon, ngunit alam niyang hinahanap siya ni Miriam dahil pakiramdam niya ay may kasalanan siya sa pagkamatay nito. Hiniling ni Mariel sa kanila na imbestigahan ang mga chismis na buhay pa ito. Kaya, umalis sila upang maghanap sa kagubatan, at ang demi-human, si Yuna, ay nagtaka kung makakahanap sila ng patunay na patay na ito. Sinabi ng kanyang kasama, si Maltia, na maaaring matagpuan nila ang kanyang katawan, ngunit ipinaliwanag niya na kung wala silang makitang anuman pagkatapos ng ilang araw, maaari nilang iulat na walang kaina-hinalang tao sa kagubatan. Bumalik tayo kay Jack habang ginagamot niya ang mga sugat ng Venom Princess at sinabihan itong magpahinga, ngunit iniwan siya nito sa kuweba dahil nasa sabik siyang subukan ang kanyang kasanayan sa pagbabagong anyo bilang tao. Tumungo siya sa isang bukas na field kung saan niya ginamit ang kanyang bagong kasanayan at tiningnan ang kanyang refleksyon, ngunit nagulat siya nang makitang mukha pa rin siyang halimaw. Kaya, nag-alburuto siya nang mapagtanto niyang walang silbi ang kanyang kasanayan. Napansin niya na ang kanyang pag-atake at depensa ay tumigil na rin at nauubos pa nito ang kanyang MP. Kaya, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Natalo ni Yuna at Maltia ang isang halimaw at nagpatuloy sa paghahanap sa kagubatan, ngunit hindi pa rin nila mahanap si Dawes. Kaya, naisip nilang bumalik, ngunit napadpad sila sa kuweba ni Jack, at naisip ni Maltia na ang mga estatwa sa pasukan ay naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Kaya, nagtaka sila kung ito ba ay isang taguan para sa mga sumasamba sa dragon. Napagpasyahan nilang galugarin ito at napagtanto na may mga light room sa mga dingding, ngunit nagulat sila nang makita ang isang garapon na puno ng mga pampalasa. Alam ni Maltia na mahal ang mga ito, kaya gusto itong kunin ni Yuna, ngunit tutol si Maltia dahil iniisip niyang baka mapapahamak sila. Nakita nila ang Venom Princess at alam ni Maltia na ang lason nito ay nakamamatay, kaya sinabihan niya si Yuna na manatili sa likod. Tumakas ang Venom Princess at naisip ni Maltia na mapalad sila na hindi niya sila inatake, ngunit naisip niya na masyadong mapanganib na manatili sa kuweba. Nakita natin si Jack sa labas at nalaman natin na nakita niya ang mga adventurer na pumasok, ngunit iniisip niya kung mapapahanga sila sa mga bagay na kanyang nakalap. Alam niyang aatakihin nila siya dahil isa siyang dragon. Ngunit sa palagay niya ay maaari niya silang maging kaibigan kung i-activate niya ang kanyang human transformation dahil magagamit niya ito upang magpanggap na isa siyang demi-human.
Kaya, ina-activate niya ito at binati ang mga adventurer, ngunit natatakot sila sa kanya dahil mukha pa rin siyang halimaw. Ipinatawag ni Meltia ang mga haligi ng liwanag upang atakihin siya at napagtanto na isa siyang Plague Dragon, ngunit sinabi niya kay Yuna na kailangan nilang tumakas dahil mababa na ang kanyang mana. Tumakbo sila patungo sa ligtas na lugar at natuwa sila na hindi niya sila sinundan dahil alam nilang mapanganib ang mga Plague Dragon. Inisip ni Yuna kung dapat ba silang bumalik sa nayon, ngunit sinabi ni Maltia na wala pa silang gaanong maiuulat at ipinaliwanag na kailangan nila ng mas maraming tauhan upang maipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Kaya, nagpasya silang tumawag ng ilang kaibigan. Kinabukasan, ikinwento ni Jack sa Venom Princess ang tungkol sa mga unggoy na nagnanakaw ng kanyang jerky at sinabing gusto niya silang lasunin para turuan sila ng leksyon. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng isang matapang na lason na walang kulay at amoy. Kaya, pinuno niya ang isang garapon ng kanyang lason at napagtanto niyang perpekto ito. Naglagay siya ng bitag para sa mga unggoy at natarante sila nang ang isa sa kanila ay nalason at napagtanto niyang pagkakataonan niya ito para maalis sila. Kaya, sinimulan niya silang bugbugin. Pinalibutan nila siya upang lumaban, ngunit binaril sila ng Venom Princess gamit ang kanyang clay gun at napagtanto nilang wala na silang pagkakataon. Kaya, humingi sila ng tulong. Sumugod ang kanilang alpha sa kanilang tabi, at napagtanto ni Jack na kasing lakas din niya ito, ngunit mayroon itong kasanayan na nagpapalakas sa mga kasama nito. Pinasabog niya ito gamit ang kanyang fire breath, ngunit nagawa itong harangan ng mga unggoy, at nahihirapan siyang iwasan ang kanilang mga pag-atake. Pinrotektahan siya ng Venom Princess, ngunit sinunggaban siya ng alpha at itinapon. Kaya, sumugod si Jack upang iligtas siya. Alam niyang hindi nila matatalo ang mga unggoy, at hiniling niya sa boses na sabihin sa kanya ang tungkol sa alpha. Kaya, isiniwalat nito na ang alpha ay isang halimaw na may D+ rank na nag-evolve sa pamamagitan ng labanan, at natalo nito ang dating pinuno upang maangkin ang unang pwesto. Ngunit, naisip niya na hindi nakatulong ang impormasyon. Bigla niyang naalala na mayroon itong telepathy skill at naisip niya na maaaring makipagnegosasyon siya rito. Kaya, nagbanta siya na papatayin ang Poison Monkey kung hindi ito makikinig sa kanya. Nagsimula silang mag-usap ng telepatiko at sinabi niya na ang Poison Princess ay may antidote, ngunit ibibigay lamang niya ito sa unggoy kung hahayaan sila ng alpha. Sinabi nito sa kanya na handa itong isakripisyo ang buhay ng unggoy upang talunin sila dahil isa silang banta sa kanilang angkan. At nabanggit nito na pinahahalagahan ng mga unggoy ang lakas, kaya hinahayaan nilang mamatay ang mahihina. Ngunit hinamon ito ni Jack sa isang tunggalian at pumayag itong harapin siya, sinabi sa kanya na ang iba ay hindi pinapayagang makialam dahil itinuturing ng mga unggoy ang mga tunggalian na isang sagradong ritual. Pinagaling ng prinsesa ng lason ang unggoy, ngunit biglang kinuha siya ng iba dahil gusto nilang matiyak na iginagalang niya ang mga patakaran ng kanilang tunggalian. Nangako ang alpha na palalayain siya kung mananalo si Jack sa laban, at sinimulan siyang atakihin nito, ngunit nahihirapan siyang sabayan ito, kaya gumulong siya palayo. Kinukutsa siya nito dahil sa pagtakbo-takbo at iniisip niyang mapapatay ang Venom Princess kung hindi niya babaguhin ang kanyang mga taktika. Kaya, hinampas niya ang alpha gamit ang kanyang buntot at sinundan ng sunod-sunod na pag-atake. Napagtanto niyang nalilito ito, ngunit bigla nitong ginamit ang kasanayan nito upang mapalakas ang liksi nito at sinimulan siyang malampasan nito, ngunit alam niyang hindi siya makakatakas, kaya nagpasya siyang labanan ito ng harapan. At naghiyawan ang mga unggoy habang nagsisimula silang magpalitan ng suntok. Nakita natin na pareho silang malapit na sa kanilang limitasyon at malapit na silang magbanggaan muli, ngunit nakaiwas si Jack sa huling sandali at gumanti gamit ang kanyang Dragon Punch. Bumagsak ang alpha, kaya akala niya tapos na ang laban, ngunit bigla siyang tinamaan ng alpha mula sa kung saan. Pareho silang natamba sa lupa, ngunit nakarating si Jack sa level 39 dahil sa pagkapanalo at nakuha pa ang titulong clan boss. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.